Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3083-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Samantala, itinala ni Alvin ang bawat lokasyon ng siyam na transporting formations. Mayroong siyam na plataporma na itinayo sa bulwagan. Sa bawat plataporma, may isang taong nakatayo sa gilid na tuwid ang likod. Kung titingnan ng malapitan, matutuklasan ng isa na ang lupang kinatatayuan ng bawat tao ay may mga inscription na tila may nakasulat na gintong tinta. Bukod dito, ang mga inscription ay tila kumukulo at kumikinang sa liwanag. Samantala, ang ibang mga tao ay nakatayo sa mas malayong lugar mula sa mga plataporma. Ang mga taong ito ang mga itinalagang tagapag-alaga ng mga Formosayon mula sa Profound Nether Mansion, paliwanag ni Jude na parang nababasa niya ang nasa isip ni Alvin. Ang mga tagapag-alaga ng mga Formosayon mula sa Profound Nether Mansion ay maaaring hindi ang pinakamakapangyarihan, ngunit mayroon silang kahusayan sa transporting formation. Mula sa narinig ko, maaaring gamitin ng mga tagapag-alaga ang transporting formation upang patayin ang sino mang mas mahina kaysa sa isang Celestial King sa pamamagitan lamang ng isang pag-iisip. Maaaring hindi nila kayang patayin ang mga pambihirang Celestial King, ngunit maaari pa rin nilang saktan at pansamantalang pigilan ang kanilang paggalaw. Dahil dyan, mayroong higit pa sa sapat na oras para dumating ang powerhouse mula sa Profound Nether Mansion at harapin ang mga manggugulo. Tutal, ang mga powerhouse mula sa Profound Nether Mansion ay maglalakbay dito sa pamamagitan ng transporting formation sa estate ng mansyon. Patuloy na sinabi ni Jude, ito ay para matiyak na walang sino man ang pilit na papasok sa transporting formation at gagamit nito ng hindi nagbabayad. Ito rin ay para pigilan ang mga tao na tumalon papasok kapag iisa lang ang tao sa transporting formation. Hindi nagulat si Alvin sa mga hakbang na ipinatupad ng Profound Nether Mansion. Hindi naman talaga ito isang kawang gawa. Natural lang nagugustuhin nilang kumita matapos ang labis na pagsisikap at resources na ginugol sa pagtatayo ng transporting formations. Parang ganito rin kung paano, may mga toll sa mga highway at bayarin para sa mga eroplano, tren, at taxi. Habang inaakay ni Jude si Alvin papunta sa isa sa mga plataporma, sinabi niya, ang transporting formation na ito ay patungo sa langit ng Jade Emperor. Sa sandaling ito, ang tagapag-alaga ng formation na nakatayo sa harap ng plataporma ay nangongolekta ng mga celestial crystal mula sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang at isang matandang lalaki. Bawat isa sa kanila ay nagbayad ng 10,000 kilalang celestial crystal. Maaari lamang silang umakyat sa plataporma pagkatapos mabayaran. Nang nasa plataporma na sila, bawat isa sa kanila ay kumuha ng tig 50,000 kitang-kitang celestial crystals at inihagis ang mga ito sa paligid ng plataporma. Halos natakpin ng celestial crystal ang buong ibabaw ng plataporma. Ilang paghinga ang lumipas, ang 100,000 kitang-kitang celestial crystals sa plataporma ay nababalutan ng puting hamog bago tila natunaw sa hamog. Di nagtagal, ang translucent na hamog ay tila naging likido matapos sumanib dito ang mga celestial crystals. Pagkatapos, nagsimula itong dumaloy at umagos sa plataporma. Kasunod nito, ang puting likido ay nagsimulang bumula na parang kumukulong tubig. Swoosh! Matapos ang ilang sandali na pagkulo ng puting likido, biglang may kislap ng nakasisilaw na puting liwanag na bumalot sa 2 taong nasa plataporma. Nang tuluyang mawala ang puting liwanag, nawala na ang mga tao. Bumalik na rin sa orihinal nitong anyo ang plataporma. Walang puting ambon at malalikidong sangkap. Tinanong ni Alvin si Jude, hindi ba nila kailangang ipaalam sa tagapag-alaga ang kanilang destinasyon? Hindi. Umiling si Jude. Kailangan mo lang isipin ang iyong destinasyon at gamitin ang iyong banal na kamalayan upang ipadala ito sa puting likido. Gamit iyon, ipapadala ka ng transporting formation sa iyong destinasyon. Gaya ng sinabi ko kanina, may mga nakapirming istasyon na may kaukulang transporting formations kung saan tayo dadalhin. Katumbas na transporting formation. Nabasa rin ni Alvin ang tungkol sa mga katumbas na transporting formation habang siya ay nasa library ng Simplicity Celestial Sect. Batay sa pangalan nito, madaling malaman kung ang katumbas na transporting formation ay makakatanggap ng isa mula sa partikular na transporting formation na nakaugnay dito. Ang bawat transporting formation ay magkakaroon ng katumbas na transporting formation.
Ang huli ay hindi babantayan dahil hindi ito kailangan. Muling nagtanong si Alvin, mayroon bang katumbas na transporting formation sa Axe Mountain City? Siyempre naman. Tumango si Jude. Ang katumbas na transporting formations ng Axe Mountain City ay matatagpuan sa labas ng Silangang Gate. Mas tahimik doon. Isa lamang itong bakanteng lupain na may ilang dosenang sira-sirang plataporma na may nakasulat na katumbas na transporting formations. Ang mga salita ni Jude ay naaayon sa natutunan ni Alvin, bawat transporting formation ay may katumbas na transporting formation. Bukod dito, ang dalawang magkaugnay na transportasyon ay matatagpuan malayo sa isa't isa. Di nagtagal, isa pang tao, na naglalakbay ng mag-isa, ang nagbayad ng 10,000 kilalang celestial crystals at umakyat sa plataporma patungo sa Jade Emperor Heaven. Matapos ang katulad na proseso na kanilang nakita kanina, nawala rin ang tao matapos mawala ang puting liwanag. Sa kasalukuyan, walang tao sa harap ni na Alvin at Jude sa pila. Sa wakas ay sila na rin ang pumila. Naglabas si Alvin ng 20,000 kilalang celestial crystals para ibigay sa tagapag-alaga, ngunit naunahan siya ni Jude. Pagkatapos, tumingin siya kay Alvin at sinabing, "Tara na." "Sige." Tumango si Alvin at naglakad papunta sa plataporma kasama si Jude. Pagdating niya sa plataporma, inilabas niya ang 100,000 kilalang celestial crystals na natanggal na niya kanina at ikinalat ang mga ito sa buong plataporma. Bahagyang natigilan si Jude ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Kung tutuusin, baliwala lang sa kanya ang 100,000 kilalang celestial crystals. Gayun din, ang 100,000 kilalang celestial crystals ay hindi gaanong mahalaga para kay Alvin. Kaya naman, sinamantala niya ang pagkakataong ikalat ang mga ito sa plataporma sa harap ni Jude dahil ayaw niyang magkaroon ng utang na loob kay Jude. Simula pa noong nabubuhay siya sa mundo, isa lang ang prinsipyo niya, kung kaya mong lutisin ang problema sa pera, hindi mo na kailangang humingi ng tulong sa mga tao. Ang isang pabor ang pinakamahirap bayarang utang. Hindi nakakapagtaka na sinabi ng libro sa library ng Simplicity Celestial Sect na dapat ganap na matakpan ng mga celestial crystal ang transporting formation. Kaya naman tanging mga prominenteng celestial crystal lamang ang maaaring gamitin. Tutal, hindi kayang matakpan ng mga katamtaman o primitibong celestial crystal ang buong ibabaw, naisip ni Alvin sa sarili habang tinitingnan ang 100,000 prominenteng celestial crystal na bumabalot sa mga inscription sa plataporma. Batay sa laki ng mga inscription, maaaring magkasya ang 100,000 prominenteng celestial crystal, sa pinakamarami. Sa makatuwid, ang halaga ng pag-activate ng isang transporting formation ay 100,000 prominenteng celestial crystal. Kung dalawang tao ang sabay na ini-teleport, kailangan nilang ipadala ang destinasyon gamit ang kanilang banal na kamalayan sa puting likido ng sabay. Sa oras na iyon, ang transporting formation ay maa-activate, sabi ni Jude kay Alvin. Sige. Tumango si Alvin habang hinihintay niyang mabalot ng puting ambon ang 100,000 kilalang celestial crystal bago magbagong anyo sa puting likido. Sa oras na iyon, gagamitin niya ang kanyang banal na kamalayan upang ipadala ang kanyang destinasyon sa likido, tulad ng sinabi ni Jude. Mansyon ng bundok yan sa pantay na teritoryo ng langit ng Jade Emperor Heaven, naisip ni Alvin sa sarili habang ipinapadala niya ang kanyang banal na kamalayan sa puting likido. Noong una, walang pakialam si Alvin sa paglalakbay patungo sa langit ng Emperador ng Jade. Gayunpaman, sa sandaling ito, nang maisip niya ang kanyang destinasyon, nakaramdam siya ng kaunting pananabik. Tutal, maraming nilalang sa langit ng Emperador ng Jade ang sikat sa mundo. Halimbawa, nariyan sina Sun Wukong, ang dakilang sage at katumbas ng langit, si Yang Jian, ang Diyos ng Erlang, si Neza, ang ikatlong prinsipe ng Lotus, at marami pang iba. Pawang mga maalamat na karakter sila. Sa kasamaang palad, sa kasalukuyan kong lakas, sa palagay ko ay hindi ko sila makakaharap. Kahit ang pinakamahina sa kanila ay isang Celestial Emperor. Bumantong hininga si Alvin sa loob-loob. Kung isa siyang Celestial Emperor sa Jade Emperor Heaven, marahil, makakasalubong niya ang mga maalamat na karakter na ito. Gayunpaman, sa kasalukuyan niyang lakas, imposibleng mangyari iyon. Sandali lang. Pantay na teritoryo ng langit. Kung tama ang pagkakatanda ko, ang nagproklamang titulo ng sinumpaang kapatid ni Sun Wukong, ang hari ng demonyo ng baka, ay ang dakilang sage na nagpapakalma sa langit. Iniisip ko kung may kaugnayan ba siya sa pantay na teritoryo ng langit.
Sa sandaling lumitaw ang kaisipang ito sa isip ni Alvin, nabalot na siya ng puting liwanag. Habang iniiwan ni Alvin ang Spirit Overarching Heaven kasama si Jude sa Jade Emperor Heaven, isang especially iya ang nagkukubli pa rin malapit sa ari-arian ng Simplicity Celestial Sect. Matapos niyang makuha ang impormasyong kailangan niya, nagpadala siya ng mensahe pabalik sa departamento ng Panektik ng Blood Skull Gang. Ang tunay na disipulo ng Simplicity Celestial Sect na si Alvin ay hindi bumalik sa ari-arian ng Simplicity Celestial Sect. Matapos ipaalam ito sa departamento ng Panektik, ipinarating nila ang mensahe sa kasalukuyang mamamatay tao na siyang pumalit sa misyong patayin si Alvin. Ang mga mamamatay tao para sa misyong ito ay ilang beses nang nagpalit. Sa kasalukuyan, ang mamamatay tao na humawak ng misyon ay si Casper Chen, ang pangalawang pinuno ng Blood Skull Gang. Saan natanggap ng batang lalaki ang ganito kahirap na misyon? Dahil alam ng target na hinahabol natin siya, natural lang na magtatago siya sa pinakamalayong lugar pagkatapos niyang umalis sa Simplicity Celestial Sect. Mahirap na siyang hanapin at patayin ngayon. Si Casper ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may maskuladong pangangatawan. Malakas ang kanyang mga katangian, kaya mukhang kahanga-hanga siya. Siya ay walang iba kundi ang ama ni Luis, at si Luis ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Si Luis ang taong tinulungan ni Renan noon. Dahil kay Renan kaya tinanggap ni Luis ang misyong patayin si Alvin. 3084. Sa rehiyon ng Southern Heaven Territory na hindi sinasakop ng anumang puwersa. Sa looban ng isang malaking mansyon na matatagpuan sa isang malaking lungsod, isang binata na nakasuot ng magagandang damit ang nakaupo sa harap ng isang mesa, humihigop ng tsaa. Sa sandaling ito, bigla siyang tumigil sa kanyang paggalaw, at kasabay nito ay dumilim ang kanyang ekspresyon. Anong nangyari, Luis? Naguguluhan siyang tiningnan ng binata na nakaupo sa tapat niya. Ang binata ay nakasuot ng purong puti at napakagwapo. May hawak siyang nakatuping pamaypay, mukhang isang iskolar na Ginoo. Isang banayad ng ngiti na parang simoy ng tagsibol ang makikita sa kanyang mukha sa lahat ng oras. Naaalala mo ba noong huling beses na narito ka, nabanggit ko ang isang henyo mula sa Simplicity Celestial Sect ng Profound Nether Mansion? Ang binata na nakasuot ng magagandang roba ay si Luis, ang anak sa labas ng Casper ng Blood Skull Gang. Nakatanggap lang siya ng mensahe mula sa kanyang ama kanina lang. Tumango ang binata na nakaputi. Oo. Anong nangyari? Malungkot na sabi ni Luis, hindi pa tapos ang misyon hanggang ngayon. Ano? Nagulat ang binata na nakaputi. Tutal, alam na alam niya ang kakayahan ng Blood Skull Gang. Ngunit, pagkatapos ng mahabang panahon, hindi pa rin matagumpay na napatay ng Blood Skull Gang ang isang overarching Heavenly Supreme Celestial. Nang makabawi siya ng kanyang katinoan, nagtanong siya, mayroon ba siyang mga pamamaraan o bagay na nakapagliligtas ng buhay? Noong una, oo. Kinumpirma namin na isa itong consumable royal grade celestial weapon. Gamit ito, nagawa niyang patayin ang unang assassin na ipinadala namin na isang one basic celestial king. Sabi ni Luis, ang kanyang consumable royal grade celestial weapon ay kayang itaas ang kanyang cultivation base at divine consciousness sa antas ng isang one basic celestial lord. Bagamat hindi pambihira ang lalim ng batas na naunawaan niya, sapat na ang kanyang lakas para patayin ang one basic celestial king na ipinadala ng Blood Skull Gang. Tumango ang binata na nakaputi at muling nagtanong, pagkatapos noon, dapat ay nagpadala na ang Blood Skull Gang ng mas malakas na assassin, tama ba? Alam niya na bilang isa sa mga nangungunang organisasyon ng assassin sa Southern Heaven Territory, kapag tinanggap ng Blood Skull Gang ang isang trabaho, kailangan nila itong matagumpay na matapos, kahit ano paman. Patuloy na sinabi ni Luis, ang pangalawang assassin na ipinadala namin ay isang 6-combo Celestial King. Bukod doon, naunawaan din niya ang 6 na lalim mula sa batas ng hangin. Isang 6 na combo Celestial King na nakaunawa ng 6 na lalim mula sa batas ng hangin. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay kakaunti lamang ang mga tao sa mga teritoryo ng Profound Nether Mansion na kapantay niya, tama ba? Gulat na tanong ng binata na nakaputi, bumagsak din ba siya? Sa sandaling ito, lalong dumilim ang ekspresyon ni Luis. Hindi lang iyon. Katulad ng one basic Celestial King na ipinadala natin, namatay din siya sa isa sa mga teritoryo ng Profound Nether Mansion. Ano? Kahit ang isang 6-combo Celestial King na nakaintindi ng 6 na lalim mula sa batas ng hangin ay namatay.
Lalong nagulat ang binata na nakaputi. Napatay ba ng isang powerhouse na nagpoprotekta sa target ang 6 combo Celestial King? Hindi ko alam. Hindi niya nagawang magpadala ng pangwakas na mensahe pabalik sa Blood Skull Gang kaya hindi natin alam kung sino ang pumatay sa kanya, sagot ni Luis. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasalita. Pagkatapos noon, ipinadala namin ang ikatlong mamamatay tao, isang 9 Palaces Celestial King. Isang hari ng 9 na palasyo na Celestial. Napataas ang kilay ng binata na nakaputi nang marinig ang mga salita ni Luis. Ang isang assassin na may ganong cultivation base ay kayang pumatay ng halos lahat ng tao sa mga teritoryo ng Profound Nether Mansion hanggat hindi siya napapansin, tama ba? Gamit ang hari ng 9 na palasyo na Celestial, dapat ay magtagumpay ang misyon, tama ba? Sa kanyang palagay, ang pagpapadala ng isang hari ng 9 na palasyo na Celestial upang pumatay ng isang peak overarching Heavenly Supreme Celestial ay parang paggamit ng grenade launcher upang pumatay ng manok. Sa sandaling ito, mukhang magwawala na si Luis habang sinasabi niya ng may pagngangalit, nakatakas ang target. Paano nangyari iyon? Tanong ng binata na nakaputi habang nakakunot ang noo. Nag-alab sa galit si Luis habang patuloy na sinasabi ng nakangiwi, ang isinumpang sect leader ng Simplicity Celestial Sect ay nagbigay sa target ng Wind Shadow Escape Talisman na ginantimpalaan sa kanya ng Mansion Master ng Profound Nether Mansion. Ang Wind Shadow Escape Talisman na iyon ay naglalaman ng Celestial Origin Energy ng isang Celestial Lord at ng batas ng Gale Profundity at Wind Style Profundity ng hangin. Bukod dito, ang Gale Profundity at Wind Style Profundity sa talisman ay parehong nasa unang yugto pa lamang. Gamit ang talisman na iyon, natural lang na madali para sa target na makatakas mula sa 9 Palaces Celestial King. Sa makatuwid, ang 9 Palaces Celestial King ay makakabalik lamang ng walang dala. Kumislap ng husto ang mga mata ni Luis na may hangering pumatay habang ikinukwento niya ang nangyari sa binata na nakasuot ng puting damit. Bilang guarantor at taong nag-aproba sa trabaho, siya ay nasa ilalim ng matinding pressure dahil paulit-ulit na nakatakas ang target mula sa mga mamamatay tao ng Blood Skull Gang. Kung hindi dahil sa suporta ng kanyang ama, malamang ay nabangga na sana siya ng iba pang matataas na opisyal sa Blood Skull Gang. Isang Wind Shadow Escape Talisman na naglalaman ng Celestial Origin Energy ng isang Celestial Lord at ng batas ng Wind Style Profundity at Wind Style Profundity na nasa unang yugto pa lang. Kumislap ang mga mata ng binata na nakasuot ng puting damit habang sinasabi niya, gamit ang isang Celestial Talisman na tulad niyan, kahit ang isang 10 Directions Celestial King ay mapapanood lamang ang kanyang pagtakas, lalo na ang isang 9 Palace Celestial King. Gayunpaman, nagulat ako na ang sect leader ng isang Grade 7 sect ay nagtataglay ng ganitong item. Tila mataas ang pagtingin sa kanya ng Mansion Master ng Profound Nether Mansion. Bueno, sa anumang kaso, hindi siya maihahambing sa iyo. Sa sandaling ito, na parang may naalala lang siya, tumingin si Luis sa binata na nakaputi at nagtanong, tama, hindi ba't oras na para pumili muli ng mga tunay na disipulo ang inyong Dao Scholar Profound Sect? Tiwala ka ba na mapipili ka bilang isang tunay na disipulo? 100% akong may kumpiyansa. Pinaikit ng binata ang kanyang mga mata, at isang kumpiyansang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang gwapong mukha nang sagutin niya ang tanong ni Luis. Babatiin kita ng maaga kung ganoon, sabi ni Luis na may pilit na ngiti sa mukha. Ang pilit niyang ngiti ay nagpamukha sa kanya na mas malala pa kaysa sa kung umiiyak siya. Ang kaibigan ni Luis, ang binata na nakaputi, ay isang pangunahing disipulo ng Dao Scholar Profound Sect, isa sa nangungunang 5 sekta sa Southern Heaven Territory. Bukod dito, isa rin siya sa mga nangungunang pangunahing disipulo sa sekta. Kung mapipili siya bilang isang tunay na disipulo ng Dao Scholar Profound Sect sa pagkakataong ito, siya ang magiging pinakabatang tunay na disipulo sa kasaysayan ng Dao Scholar Profound Sect. Hindi tulad ng bilang ng mga tunay na disipulo sa mga ordinaryong sekta, dapat tandaan na mayroon lamang 3 tunay na disipulo sa Dao Scholar Profound Sect sa isang pagkakataon. Binalik ng nakaputing damit ang usapan sa orihinal nitong takbo at nagtanong, dahil nawala ka sa katinoan kanina, siguradong may natanggap kang mensahe, di ba? Kanino galing yan? Ama ko yan, buntong hininga ni Luis habang naiinis na sinabi, ipinaalam niya lang sa akin na ang target ay umalis na papunta sa Jade Emperor Heaven sa pamamagitan ng transporting formation sa Axe Mountain City 3 araw na ang nakakaraan.
Tungkol naman sa kanyang destinasyon sa Jade Emperor Heaven, walang nakakaalam maliban sa kanya at sa kanyang kasama. Natural lang, malalaman natin ang kanilang destinasyon sa Jade Emperor kung papayagan ng Profound Nether Mansion ang Formation Master ng Blood Skull Gang na suriin ang transporting formation na ginamit ng target. Gayunpaman, imposibleng payagan ng Profound Nether Mansion ang ganoong bagay. Ang malalim na mansyon ng Nether. Tumaas ang kilay ng binata na nakaputi nang marinig ang mga salita ni Luis. Marahil, matutulungan kita rito. Instinctive na lumingon si Luis para tingnan ang binata na nakaputi. Mayroon akong nakababatang kapatid na lalaki na nagmula sa Profound Nether Mansion. Sinabi niya sa akin na ang kanyang ama ang Vice Mansion Master ng Profound Nether Mansion. Natural lang, imposibleng humingi ako ng tulong sa kanya para patayin ang isang henyo mula sa isang sekta sa ilalim ng Profound Nether Mansion. Gayunpaman, hindi dapat magkaroon ng problema kung hihingin ko sa kanya na hayaan ang Formation Master ng Blood Skull Gang na suriin ang transporting formation na ginamit ng target. Gayunpaman, kailangan mong itago ang iyong pagkakakilanlan. Hindi mo dapat ipaalam sa kanila na ang dahilan kung bakit mo sinusuri ang transporting formation ay para manghuli ng isang henyo mula sa isa sa mga sekta sa ilalim ng Profound Nether Mansion. Sabi ng binata na nakaputi ng sabay-sabay. Nagliwanag ang mga mata ni Luis nang marinig niya ang mga salita ng binata. Tiningnan niya ang binata at taos-pusong sinabi, "Kapatid na Raisin, malaki ang utang na loob ko sa iyo kung matatapos natin ang misyong ito." Hindi naman, masaya akong tumulong. Bahagyang ngumiti ang binata na nakaputi. Sa isang punto, nabuksan na niya ang kanyang pamaypay at dahan-dahang pinapaypayan ang sarili. Tila isang ordinaryong kilos lang ito sa unang tingin. Gayunpaman, sa mas malapitang pagtingin, makikita ang mga berdeng ilaw na kumikislap sa paligid nito na parang maliliit na berdeng ahas na pumipilipit. Pagkaraan ng maikling sandali, ang binata na nakaputi ay kumuha ng isang communication celestial talisman bago ito binasag. Sa lupain ng Dao Scholar Profound Sect. Isang binata na nasa kalagitnaan ng paglilinang ang biglang nakatanggap ng mensahe. Senior Brother Raisin. Bahagyang nanigas ang binata nang marinig ang mensahe, at may bahid ng pagkagulat din ang makikita sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang kanyang nakatatandang kapatid na si Raisin yan ay lalapit sa kanya para humingi ng tulong. Tutal, si Raisin yan ay direktang disipulo ng pinuno ng sekta ng Dao Scholar Profound Sect. Siya ang pinakamahuhusay na prodigy na makikita sa sekta sa nakalipas na 10,000 taon. Bukod pa riyan, isa siya sa pinakamalakas na disciple sa sekta. Bukod dito, malaki ang posibilidad na mapili siyang maging isa sa 3 tunay na disipulo sa sekta sa malapit na hinaharap. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang iyon, natural lamang para sa binata na humanga kay Raisin. Kaya naman, mabilis at masigla siyang sumagot, "Senior Brother Raisin, ano ang kailangan mong gawin ko? Gagawin ko ito kahit na kailanganin kong dumaan sa apoy at kumukulong tubig." "Hindi mo na kailangang dumaan sa apoy at kumukulong tubig para sa akin," walang pakialam na sabi ni Raisin. "Naaalala kong sinabi mong ang ama mo ang Vice Mansion Master ng Grade 6 na Profound Nether Mansion, tama ba?" "Tama," sagot ng binata. "Mayroon akong pabor na hihingin. Mayroon akong kaibigan na gustong suriin ng kanyang Formation Master ang isang transporting formation sa isa sa mga teritoryo ng Profound Nether Mansion. Matutulungan mo ba ako rito?" Prangkang tanong ni Raisin. Suriin ang isang transporting formation sa isa sa mga teritoryo ng Profound Nether Mansion. Bahagyang kumunat ang noo ng binata nang marinig ang kahilingan ni Raisin. Pagkatapos, magalang siyang nagtanong, "Senior Brother yan, maaari ko bang malaman kung sino ang sinusubukang subaybayan ng iyong kaibigan?" Natural lang, alam niyang ang tanging dahilan kung bakit gugustuhing suriin ng isang tao ang isang transporting formation ay para subaybayan ang lokasyon ng gumagamit nito. 3,085. Isang disipulo mula sa angkan ng kaibigan ko ang nakagawa ng krimen at nakatakas. Sinusubukan nila siyang hulihin. Inihanda na ni Raisin ang dahilan na ito noon pa. Ganoon ba? Nang marinig ang dahilan, malugod na sinabi ng binata, "Senior yan, kokentaken ko agad ang aking ama. Tutulungan kitang harapin ang bagay na ito. Salamat. Kung kailangan mo ng tulong ko sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling hanapin ako," sagot ni Raisin.
Nang marinig ang mga salita ni Raisin, nagliwanag ang mga mata ng binata, at bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Bago siya dumating sa Tao Scholar Profound Sect, itinuturing siyang isang henyo sa Profound Nether Mansion. Gayunpaman, ang mga henyong tulad niya ay karaniwan sa Tao Scholar Profound Sect. Marami ang mas namumukod tangi kaysa sa kanya. Bilang direktang disipulo ng Tao Scholar Profound Sect, natural lamang na si Raisin ay isa sa pinakamatalinong talento sa sekta. Hindi lamang mataas ang likas na talento at kasanayan sa pag-unawa ni Raisin, kundi mayroon ding kahangahangang pinagmulan si Raisin. Dahil sa mga kadahilanang ito, nais ng binata na bumuo ng isang magandang relasyon kay Raisin. Kaya, kahit na medyo mahirap ang kahilingan ni Raisin, susubukan niya ang kanyang makakaya upang hikayatin ang kanyang ama na tulungan si Raisin at ang kanyang kaibigan. Nangako siya kay Raisin na hihingi ng pahintulot mula sa Profound Nether Mansion upang suriin ang isa sa mga transporting formation sa mga teritoryo ng Profound Nether Mansion. Wala nang magagawa pa. Huminga ng malalim ang binata para pakalmayan ang sarili bago nagpadala ng mensahe sa kanyang ama, isa sa 3 Vice Mansion Masters ng Profound Nether Mansion. Agad na sumagot si Lawrence, ang ama ng binata. Gian, anong problema? May ilang anak na lalaki si Lawrence, ngunit ang kanyang bunsong anak ang pinakamagaling sa lahat ng kanyang mga anak. Bagamat ang kanyang anak ang bunso, ang kanyang cultivation base ay mas mataas kaysa sa lahat ng kanyang mga kapatid. Bukod dito, ang kanyang bunsong anak ay isang pangunahing disipulo sa Tao Scholar Profound Sect, isa sa nangungunang 5 sekta sa Southern Heaven Territory. Sa kanyang palagay, sandali na lamang bago umangat ang ranggo ng kanyang anak sa Tao Scholar Profound Sect. Kapag ang kasalukuyang Mansion Master ng Profound Nether Mansion ay nagretiro upang bumalik sa kanyang angkan na namamahala sa Profound Nether Mansion, tiyak na kakailanganin ng mansyon na pumili ng isang bagong Mansion Master. Dahil sa katayuan ng kanyang anak sa Tao Scholar Profound Sect, sa panahong iyon, magkakaroon siya ng kalamangan sa iba pang 2 Vice Mansion Master sa pagpili ng bagong Mansion Master ng Profound Nether Sect. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, palagi niyang pinaglalaroan at pinagpapalayaw ang kanyang bunsong anak habang mahigpit ito sa iba pa niyang mga anak. Ama. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Gian at ikinwento niya sa kanyang ama ang lahat ng hiniling sa kanya ni Raisin. Hindi niya nakaligtaang banggitin kung paano mataas ang pagtingin kay Raisin sa Tao Scholar Profound Sect at kung paano si Raisin ang pinaka-promising na kandidato para sa posisyon ng sect leader ng Tao Scholar Profound Sect. Ang susunod na pinuno ng sekta ng Tao Scholar Profound Sect. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lawrence nang marinig ang mga salita ng kanyang anak. Ang Tao Scholar Profound Sect ay isa sa nangungunang 5 sekta sa Southern Heaven Territory. Bagamat mas mataas lamang ito ng isang baitang kaysa sa Grade 6 na Profound Nether Mansion, mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Halimbawa, ang angkan na namumuno sa Profound Nether Mansion ay isa sa 10 pangunahing angkan sa Southern Heaven Territory. Ito ay isang Grade 5 na angkan na maihahambing sa Tao Scholar Profound Sect sa Southern Heaven Territory. Gayunpaman, mayroong pagkakaiba sa pagitan ni Raisin at ng kasalukuyang Mansion Master ng Profound Nether Mansion, at ang pagkakaiba ay pabor kay Raisin. Tutal, kapag ang kasalukuyang Mansion Master ng Profound Nether Mansion ay nagretiro at bumalik sa kanyang angkan, bibigyan lamang siya ng posisyon bilang isang Inner Elder. Bagamat ang bilang ng mga Inner Elder ay hindi kasing dami ng mga Outer Elder, ang posisyon ng isang Inner Elder ay maituturing lamang na karaniwan sa angkan. Paano maihahambing ang isang Inner Elder sa Sect Leader ng Tao Scholar Profound Sect kahit na ang parehong puwersa ay Grade 5 forces? Medyo mahirap ito. Kapag nalaman ito ng 2 pang Vice Master ng mansyon, gagamitin nila ito laban sa akin sa hinaharap. Gayunpaman, para makagawa ng koneksyon sa isang taong tulad ni Raisin, sulit ang panganib. Mabilis na tugon ni Lawrence sa kanyang anak matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan sa kanyang puso. Hindi nagmula sa pambihirang pinagmulan si Lawrence. Naglakbay siya sa mahaba at mahirap na landas upang maabot ang kanyang kasalukuyang ranggo. Kaya naman, alam niya ang kahalagahan ng pagbuo ng mga tamang koneksyon. Bukod dito, alam niyang bihira ang mga pagkakataong tulad nito. Imposible para sa kanyang anak na bumuo ng koneksyon kay Raisin kung hindi dahil sa kahilingan ni Raisin. Salamat po, Ama. Bahagyang nagulat si Gian sa bilis ng pagsang-ayon ng kanyang ama sa kahilingan.
Naisip niya na kakailanganin pa niya ng mas maraming oras para kumbansihin ang kanyang ama na sumang-ayon sa kahilingan ni Raisin. Gian, sabi mo sa senior mo na pabitahin ako ng pamilya ng kaibigan niya, sabi ni Lawrence. Opo, ama. Pagkatapos tumugon sa kanyang ama, agad na nagpadala ng mensahe si Gian kay Raisin. Senior Raisin, tapos na. Hinihiling ng aking ama na hilingin mo sa pamilya ng iyong kaibigan na bisitahin siya sa Profound Nether Mansion. Ang pangalan ng aking ama ay Lawrence, isa sa mga Vice Mansion Masters ng Profound Nether Mansion. Sige, salamat, sagot ni Raisin. Masyado kang magalang, senior yan. Isang karangalan ang matulungan ka, sabi ni Gian. Kahit ano paman, malaki ang utang na loob ko sa iyo, sagot ni Raisin. Pagkatapos, tumingin si Raisin kay Luis na nakaupo sa tapat niya at bahagyang ngumiti. Tapos na. Sabihin mo sa iyong ama na magpadala ng isang tao sa Profound Nether Mansion at hanapin si Lawrence. Siya ang Vice Mansion Master ng Profound Nether Mansion. Sa oras na iyon, magagawa mong imbestigahan ang transporting formation na ginamit ng iyong target upang maglakbay patungo sa Jade Emperor Heaven. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Luis. Hindi siya nag-aksaya ng oras at ipinadala kay Casper, ang kanyang ama, ang isang communication celestial talisman, at ipinaalam dito ang nangyari. Nang marinig ang mensahe ni Luis, medyo nagulat si Casper na nagpasya si Raisin na tulungan ang kanyang anak. Siguro maraming naipon na mabubuting gawa ang batang iyon sa kanyang mga nakaraang buhay para magkaroon ng kaibigang tulad ni Young Master yan. Magkaibigan noong bata pa si Raisin at ang kanyang anak sa labas. Gayunpaman, hindi tulad ng kanyang anak, ang mataas na talento ni Raisin ay natuklasan sa murang edad at nahikayat na sumali sa Tao Scholar Profound Sect. Tinanggap pa nga si Raisin bilang direktang disipulo ng pinuno ng sect ng Tao Scholar Profound Sect. Kahit na matapos umangat sa ganitong mataas na katayuan, hindi nakalimutan ni Raisin ang kanyang anak at madalas na dinadalaw ang kanyang anak. Bukod dito, lingid sa kaalaman ng kanyang anak, personal siyang hinanap ni Raisin minsan at pinagbantaan na tretuhin ng maayos si Luis. Ang langit ng emperador ng Jade ay isa sa 81 Devata Realms. Ito rin ang Devata Realm na pinakamalapit sa Yanhuang Realm, kung saan matatagpuan ang lupa, ang bayan ni Alvin, noong kanyang nakaraang buhay. Sa simula, dapat sana ay aakyat si Alvin sa langit ng Jade Emperor. Dahil sa isang kaguluhan sa espasyo na nangyayari kada 10,000 taon habang siya ay umaakyat sa langit, sa halip ay umakyat siya sa Spirit Overarching Heaven. Sa pantay na teritoryo ng langit ng Jade Emperor Heaven. Sa isa sa mga teritoryo ng Yan Mountain Mansion, 3 tao ang lumilipad sa ere habang nag-uusap sila. Aabutin tayo ng kalahating buwan bago makarating sa Wind Defense City kahit na kumilos tayo ng buong bilis. Sapat ba ang oras natin? Nangako kaming magkikita sa Wind Defense City 2 buwan pagkatapos naming makarating sa Jade Emperor Heaven. May sapat pa kaming oras, sagot ng isa sa 3 tao. Malayo na ang narating natin at gumastos ng malaki para maglakbay dito mula sa Spirit Overarching Heaven dahil lang sa lihim na kaharian na iniwan ng isang Celestial Emperor. Kapag nalaman kong nagsisinungaling ang taong iyon sa atin, tiyak na hindi ko siya hahayaang makalusot. Seryosong sabi ng 3 tao. Ngumisi ang unang taong nagsalita at pangungutya na sinabi, hindi mo siya hahayaang makalusot. Naaalala ko na labis kang natalo sa kanya noong nilabanan mo siya, di ba? Sumanghal ang 3 tao bago sumagot, naging pabaya lang ako. Kaya ako natalo. Kung hindi sana ako natalo sa kanya dahil pareho lang ang aming cultivation base at ang dami ng lalim na naunawaan namin. Base sa pag-uusap ng 3, halatang naglakbay din sila patungong Jade Emperor Heaven mula sa Spirit Overarching Heaven. Malinaw na natanggap din nila ang imbitasyon mula sa Reincarnated Celestial Emperor. Sila rin ay mga peak overarching Heavenly Supreme Celestials na nakaunawa ng kahit 2 lalim mula sa isang batas. Ang Wind Defense City ang itinalagang tagpuan na itinakda ng taong nagkwento sa kanila tungkol sa lihim na kaharian na iniwan ng isang Celestial Emperor. Kasabay nito, 2 figure rin ang papunta sa Wind Defense City mula sa ibang direksyon. Isa sa kanila ay isang gwapong binata na nakadamit lila. Ang kanyang mukha ay tila medyo seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag at malinaw. Katabi ng binata na nakasuot ng lila ay isang binata na nakasuot ng kulay abong damit.
Tila mayroon siyang palaging malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kawalang bahala sa kanyang mga mata at ang kanyang nagyayelong aura na nararamdaman mula sa layong 1,000 milya ay nagpapahirap sa kanya. Ang dalawa ay walang iba kundi sina Alvin at Jude na naglakbay papunta rito mula sa Spirit Overarching Heaven. Sa sandaling ito, isang itim na tuldok ang lumitaw sa di kalayuan. Dapat iyan ang Wind Defense City. Dumating tayo ng 1 buwan ng mas maaga kaysa sa ipinangako. Mabuti ito. Maaari nating maging pamilyar sa Wind Defense City at sa mga nakapalibot na lugar at makita kung gaano karaming tao ang natipon ng muling nagkatawang tao na Celestial Emperor, sabi ni Jude. Tumango si Alvin. Ang kanyang pananabik na makapasok sa lihim na kaharian kung saan itinanim ang puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit ay lumago ng malaki sa paglipas ng panahon. Dahil inanyayahan sila ng taong iyon na magkita sa isa sa mga teritoryo ng Yan Mountain Mansion, ang lihim na kaharian ay malamang na matatagpuan sa isang lugar na malapit. 3,086. Ang Wind Defense City ay isa sa mga lungsod sa teritoryo ng Yan Mountain Mansion. Ang katayuan nito sa Yan Mountain Mansion ay maihahambing sa katayuan ng Axe Mountain City sa Profound Nether Mansion. Ang Wind Defense City ay mayroon ding sariling transporting formations na konektado sa iba pang 80 Devata realms. Ito ay inukit ng mga formation masters ng lungsod at nagkakahalaga ng 10,000 prominenteng celestial crystals para magamit. Matapos makapasok sina Alvin at Jude sa lungsod, natagpuan nila itong masigla. Maraming tao ang pumapasok at lumalabas sa lungsod. Mayroon tayong wala pang 2 buwan bago ang oras ng ating pagkikita. Maghanap tayo ng tuluyan. Ang Wind Defense City ay nasa ilalim ng Yan Mountain Mansion. Dapat ay mayroon itong tuluyan na katulad ng Above Cloud Pavilion sa Axe Mountain City, mungkahi ni Jude kay Alvin. Tumango si Alvin bilang pagsang-ayon. Di nagtagal, nakahanap ang dalawa ng isang tuluyan na pagmamay-ari ng Yan Mountain Mansion. Bagamat ang ayos ng kanilang mga patio ay hindi katulad ng Above Cloud Pavilion sa Axe Mountain City, ang kanilang pagtrato sa mga bisita ayon sa antas ng mga patio ay magkatulad. Ang pagtrato sa mga nakatira sa mga patio na may pinakamataas na antas ay katulad ng sa Sky Courtyard sa Above Cloud Pavilion. Ang tuluyan na ito na pagmamay-ari ng Yan Mountain Mansion ay tinatawag na Unison Pavilion. Hindi tulad ng Sky Courtyard sa Above Cloud Pavilion, ang bawat isa sa mga patio na may pinakamataas na antas ay kayang tumanggap ng 3 tao. Pagkatapos humiga, sina Alvin at Jude ay nagtungo sa kani-kanilang mga silid at patuloy na pinag-iisipan ang kanilang mga iniisip habang hinihintay ang oras para makilala ang muling nagkatawang taong emperador ng langit. Ilang araw ang lumipas. Isang babaeng panauhin ang pinapasok sa looban katabi ng looban nina Alvin at Jude. Kung nasa harapan lang si Alvin ngayon, makikilala niya agad ang babaeng panauhin. Siya ay walang iba kundi si Tracy, ang taong nasa 3 pwesto kasunod nina Jude at Alvin sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm sa Profound Nether Mansion. Si Tracy ay mula sa isang angkan na nasa 7 baitang sa isa sa mga teritoryo ng Profound Nether Mansion. Siya rin ang pinakamagaling na disipulo ng Merong clan. Hindi tulad nina Alvin at Jude na gumamit ng transporting formation sa Axe Mountain City, naglakbay siya patungong Jade Emperor Heaven gamit ang isang transporting formation sa ibang lungsod sa ilalim ng Profound Nether Mansion. Natural lang na hindi alam nina Alvin at Jude na may kakilala rin mula sa Profound Nether Mansion na nanunuluyan sa Unison Pavilion. Gayon din, hindi rin alam ni Tracy na 2 kakilala mula sa Profound Nether Mansion ang dumating sa Unison Pavilion ilang araw na ang nakalilipas at naninirahan sa tabi ng kanyang patio. Ang Unison Pavilion ang pinakamagandang inn sa Wind Defense City. Kadalasan, ang mga may maimpluwensyang, makapangyarihan, o mayayamang pinagmulan ang pipiliing manatili sa inn. Bago pa man dumating sina Alvin, Jude, at Tracy sa Unison Pavilion, ilang peak overarching heavenly supreme celestials mula sa Spirit Overarching Heaven at iba pang Devata realms ang nagpasya ring manatili sa Unison Inn. Katulad nina Alvin, Jude, at Tracy, narito rin sila para sa lihim na kaharian na iniwan ng isang Celestial Emperor. Sa sandaling ito, si Alvin ay lubos na nakatutok sa pag-unawa sa explosion profundity ng batas ng apoy sa kanyang silid.
Sa tulong ng Chaos Divine Flame, ang kanyang pag-unlad ay napakabilis. Malapit na niya itong lubos na maunawaan at mamaster. Sa loob ng kalahating buwan, nakaramdam si Alvin ng kaunting panghihinayang na malapit na niyang mamaster ang Explosion Profundity, ngunit patuloy pa rin itong nawawala sa kanya. Sa huli, si Alvin, nasabik na malaman kung ano ang problema, ay hindi napigil ang magtanong sa Chaos Divine Flame, Senior Chaos Divine Flame, anong nangyayari? Sumagot ang Chaos Divine Flame, matapos mong maunawaan ang Pillaging Profundity at ang Burning Profundity, nagkaroon ka ng malalim na pag-unawa at ilang mga paunang konsepto ng Law Fire na sumasalungat sa Explosion Profundity. Sa madaling salita, ang nangyayari ay naabot mo na ang isang bottleneck sa iyong pag-unawa sa Explosion Profundity. Sa wakas ay natuklasan ni Alvin ang dahilan ng kanyang kawalan ng pag-unlad matapos makinig sa mga salita ng Chaos Divine Flame. Lumalabas na ito ay dahil sa Pillaging Profundity at Burning Profundity na kanyang naunawaan. Ito pa lang ang pang-apat na lalim, at nakatagpo na ako ng isang hadlang. May 5 pang lalim mula sa batas ng apoy na dapat intindihin. Tiyak na magiging mas mahirap ito mula ngayon, hindi ba? Bumantong hininga si Alvin. Siyempre naman. Madaling intindihin ang mga unang ilang lalim ng kahit anong batas. Gayunpaman, nagiging mas mahirap ito kapag sinimulan mong intindihin ang 5 o higit pang lalim. Ang pag-unawa sa lahat ng 9 na lalim ng isang batas ay mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit. Imposible para sa isang taong may ordinaryong kasanayan sa pag-unawa na maunawaan ang lahat ng 9 na lalim kahit na mayroon siyang lahat ng oras sa mundo at nasa pinakamagandang kapaligiran, sabi ng Chaos Divine Flame. Dahil dito, sa wakas ay napagtanto ni Alvin na ang pag-unawa sa lalim ng mga bagay ay lalo lamang magiging mahirap habang siya ay umuunlad. Iminungkahi ng Chaos Divine Flame, bakit hindi mo subukang unawain ang isa pang lalim mula sa batas ng apoy? Karamihan sa mga tao ay lilipat sa pag-unawa sa isa pang lalim kapag nakatagpo sila ng isang hadlang. Maaari itong magbigay sa iyo ng isang bagong pananaw at makakatulong sa iyo na malampasan ang hadlang mamaya. Mungkahi ng Chaos Divine Flame. Posible rin ba iyon? Nagulat si Alvin nang malaman ito. Agad niyang tinanggap ang mungkahi ng Chaos Divine Flame. Kahit na may nasa isip na si Alvin na sagot, tinanong pa rin niya ang Chaos Divine Flame, Senior, may isang King Grade Celestial Method na naglalaman ng Blazing Sun Profundity at isang King Grade Divine Ability na naglalaman ng Fire Travelling Profundity. Mukhang walang silbi ang Fire Travelling Profundity. Dapat ko bang unawain muna ang Blazing Sun Profundity? Ang Fire Travelling Profundity ay medyo walang silbi dahil magagamit lamang ito sa isang kapaligirang may apoy kahit na naunawaan na ito ng isang tao sa unang yugto. Kapag naunawaan na ito sa Mastery Stage, saka lamang ito magagamit kasama ng mga apoy na nilikha mula sa Fire Elemental Profundity. Oo, unawain mo muna ang Blazing Sun Profundity, sagot ng Chaos Divine Flame. Hindi, sandali. Biglang naniningkit ang mga mata ni Alvin na parang may naalala lang. Senior Chaos Divine Flame, ang Fire Travelling Profundity ng batas ng apoy ay medyo katulad ng batas ng hangin na Wind Style Profundity at batas ng lupa na Ground Escape Technique, tama ba? May limitasyon ng Fire Travelling Profundity at Ground Escape Technique, ibig sabihin ay dapat ding may katulad na limitasyon ang Wind Style Profundity, tama ba? Gayunpaman, paano ko nakuha ang bilis mula sa Wind Style Profundity sa unang yugto noong ginamit ko ang Wind Shadow Escape Talisman? Naalala niya lang ang Wind Shadow Escape Talisman na ibinigay sa kanya ni Lucas, ang sect leader ng Simplicity Celestial Sect. Dahil sa Wind Shadow Escape Talisman na naglalaman ng Celestial Origin Energy ng isang Celestial Lord at ng Gale Profundity at ng Wind Style Profundity sa unang yugto kaya nakataka si Alvin mula sa assassin ng Nine Palaces Celestial King mula sa Blood Skull Gang. Nang magamit niya ang Celestial Talisman, naramdaman niya ng husto ang bilis ng Celestial Origin Energy na pinalakas ng Wind Style Profundity at Gale Profundity. Ang bilis mula sa Wind Style Profundity ay hindi mas mahina kaysa sa bilis ng Gale Profundity. Gayunpaman, ang Wind Style Profundity sa Wind Shadow Escape Talisman ay nasa unang yugto lamang.
Sa ganitong mga pangyayari, dahil wala pa ito sa mastery stage, hindi ba dapat itong limitahan tulad ng fire traveling profundity at ground escape technique? Bago mo itanong ito, naisip mo ba ang kapaligirang kinaroroonan mo noong ginamit mo ang Wind Shadow Escape Talisman? Wala bang hangin sa paligid mo noong ginamit mo ito? Sagot ng Chaos Divine Flame na parang alam na dapat ni Alvin ang sagot sa tanong. Walang hangin. Ilang sandali bago naisip ni Alvin. Tama. Bagamat may mga limitasyon din ang Wind Style DPT, dahil sa kapaligiran, naaalis ang limitasyon. Kung nasa lugar lang tayo na walang hangin, saka magiging walang silbi ang Wind Style DPT maliban kung naunawaan ito hanggang sa antas ng kahusayan. Nangangahulugan ito na ang Wind Traveling DPT ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa batas ng Fire Traveling DPT bago ang Mastery Stage. Tutal, hanggat ang isang tao ay wala sa isang nakasarang o selyadong lugar na walang simoy ng hangin, ang hangin ay halos kahit saan. Tunay ngang mapalad ang mga nakakaintindi ng batas ng hangin. Walang silbi ang Fire Traveling DPT maliban kung mauunawaan ito hanggang sa antas ng kahusayan. Gayunpaman, kahit ang panimulang yugto ng Wind Style DPT ay maaari pa ring gamitin upang mapalakas ang kanilang bilis dahil ang hangin ay nasa lahat ng dako kahit hindi mo ito maramdaman, reklamo ni Alvin sa loob-loob. Hindi niya maiwasang mainggit sa mga nakakaintindi ng batas ng hangin. Maya-maya, huminga siya ng malalim at kumalma bago nagpatuloy sa pag-unawa sa Blazing Sun Profundity ng batas ng apoy sa tulong ng Chaos Divine Flame. Nawala na sa kanya ang oras habang iniintindi niya ang Blazing Sun DPT hanggang sa magising siya nang marinig ang boses ni Jude mula sa labas. 3,087. Oras na. Tanong ni Alvin habang palabas ng kanyang kwarto at tumingin kay Jude na nakatayo sa harap ng kanyang kwarto. Tumango si Jude habang sinasabing, nagpadala lang siya sa akin ng mensahe na hinihiling sa amin na magtipon sa isang hanay ng mga bundok na mga 130,000 milya sa timog ng Wind Defense City. May isang bundok doon na parang lobo na umaalulong sa langit. Gusto niyang magkita kami sa tuktok ng bundok na iyon. Kailangan nating makarating bago gumabi. Ang mga mahuhuli ay ituturing na nawawala ng pagkakataong makapasok sa lihim na kaharian. Ito ang eksaktong mga salita niya. Kung ganoon, umalis na tayo, sagot ni Alvin. Tumango si Jude bilang tugon. Matapos maghanda ang dalawa para umalis, pagkalabas nila ng patio, isang mahinang boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Alvin. Jude. Bahagyang itinaas ni Alvin ang isa niyang kilay. May nakakakilala ba rito sa kanya at kay Jude? Bukod pa rito, ang taong nagsalita ay isang babae. Biglang lumingon sina Alvin at Jude sa pinanggalingan ng boses. Nakita nila ang isang balinginitan at eleganteng figure na nakatingin sa kanila na may gulat na ekspresyon sa kanyang magandang mukha. Hindi nagtagal at nakilala ni Alvin ang babaeng iyon. Siya ay walang iba kundi si Tracy, ang pinakamagaling na disipulo ng Merong Clan, isang grade 7 clan sa Profound Nether Mansion. Dati, siya ay nasa ikatlong pwesto, kasunod ni Jude at Alvin, sa lower realm ng Southern Heaven Ancient Realm sa Profound Nether Mansion. Dahil dito, nag-iwan siya ng malalim na impresyon sa kanya. Sa sandaling ito, tumunog sa isip ni Alvin ang voice transmission ni Jude. Parang inaanyayahan din ng reincarnated Celestial Emperor si Tracy. Bahagyang tumango si Alvin bilang tugon. Malinaw na nakatanggap din si Tracy ng imbitasyon mula sa muling nagkatawang taong Celestial Emperor dahil nasa Unison Pavilion din siya. Tara na. Kung maaari, huwag na tayong makialam sa kanya. Ayokong hilahin niya tayo pababa. Sumulyap si Jude kay Alvin nang may kahulugan bago ito umalis ng patio. Mabilis na sinundan ni Alvin si Jude, ngunit para siyang nawala ng malay. Ano ang ibig sabihin ng tingin na ibinigay sa kanya ni Jude? Bakit siya makikipag-ugnayan kay Tracy nang walang dahilan? Kahit maganda si Tracy, wala itong silbi kumpara sa mga asawa nito na sina Kelly at Megan, at kay Tanya, ang walang kapantay na kagandahan na nakilala niya sa Spirit Overarching Heaven. Ang dalawang walang hiya. Galit na nagngingit-ngit si Tracy sa galit. Malinaw na narinig nila siya, ngunit tuluyan na nila siyang hindi pinansin. Kadalasan, ang kanyang mayabang na sarili ay hindi makikialam kina Alvin at Jude.
Gayunpaman, kasalukuyan siyang nag-iisa sa Jade Emperor Heaven at papasok sa lihim na kaharian na iniwan ng isang Celestial Emperor ng mag-isa. Kung makakasundo niya ang dalawa, isa itong paraan upang magarantya ang kanyang kaligtasan. Dahil dito, wala siyang ibang pagpipilian kundi isantabi ang kanyang pride at magmadaling habulin ang dalawa. Simula nang umalis sina Alvin at Jude sa Unison Pavilion at sa Wind Defense City, mahigpit silang sinusundan ni Tracy. Halatang sinusubukan niyang makisali sa kanilang grupo na may dalawa. Habang naglalakbay ang dalawa, sinabi ni Tracy, "Alvin, Jude, kailan kayo dumating? Siguradong nakatanggap din kayo ng imbitasyon, di ba? Dahil magkasama tayong papasok sa lihim na kaharian, dapat tayong tatlo ay magsanib puwersa rin. Hindi natin kailangang hatiin ng pantay ang mga kayamanan sa lihim na kaharian. Handa akong kunin lamang ang 20% ng mga kayamanan. Pareho ninyong maaaring hatiin ang natitirang 80% sa inyong dalawa. Ano sa palagay ninyo?" Para maipakita ang kanyang sinseridad at sumali sa kanilang grupo, sinabi ni Tracy sa dalawa na handa lamang siyang kumuha ng 20% ng anumang kayamanan na kanilang matatagpuan sa lihim na kaharian. Sa kanyang palagay, tiyak na papayag ang dalawa sa kanyang panukala, lalo na't gumawa siya ng napakalaking kompromiso. Tutal, malakas naman siya. Kung magsasama-sama silang tatlo, magiging madali para sa kanila na tahakin ang lihim na kaharian na iniwan ng isang Celestial Emperor. Sa kasamaang palad, taliwas sa inasahan ni Tracy, hindi lamang hindi tinanggap nina Alvin at Jude ang kanyang alok, kundi hindi man lang siya sinulyapan ng dalawa. Hindi nila siya pinansin sa buong paglalakbay patungo sa kanilang destinasyon. Hindi ka nais-nais ang ekspresyon ni Tracy sa mga sandaling iyon. Medyo nalungkot siya. Kailan pa siya, ang pinakamaasikasong babaeng disipulo sa Merong clan, tinatrato ng ganito? Samantala, nagpadala si Jude ng voice transmission kay Alvin. May iba pang mga tao mula sa Unison Pavilion na naglalakbay patimog tulad natin. Mukhang inimbitahan din sila ng muling nagkatawang taong Celestial Emperor. Gayunpaman, bukod kay Tracy, wala akong nakikitang ibang pamilyar na mukha. Mukhang kaming tatlo lang ang mga tao mula sa Deep Nether Mansion ng Southern Heaven Territory sa Spirit Overarching Heaven. Tayo lang tatlo. Nang marinig ang mga salita ni Jude, agad na lumingon si Alvin upang tingnan ang libu-libong tao sa paligid. Tulad ng sinabi ni Jude, bukod kay Tracy, wala nang ibang pamilyar na mukha. Natural lang, hindi lahat ng libu-libong tao ay patungo sa lihim na kaharian na iniwan ng isang Celestial Emperor. Karamihan sa mga taong ito ay mga manlalakbay lamang mula sa Wind Defense City. Totoo nga, pagkatapos nilang maglakbay ng halos 80,000 milya patimog, 2,000 katao na lamang ang natira. Pagkatapos ng isa pang 10,000 milya, humigit kumulang 1,000 katao na lamang ang natira. Matapos maglakbay sa desyerto at malawak na kapatagan, isang hanay ng bundok ang agad na lumitaw sa di kalayuan. Ang bulubunduking nasa harap natin ang dapat nating destinasyon, sabi ni Alvin. Tumango si Jude. Gayon din, napansin din ni Tracy at ng iba pa ang bulubundukin. Dahil dito, maraming tao ang nagsimulang bumilis patungo sa bulubundukin na parang may mga kayamanang maaaring makuha. Sa kabilang banda, sina Alvin at Jude ay gumalaw ng marahan habang si Tracy ay tahimik na nakasunod sa kanila. Hindi na niya sinubukang makipag-usap sa kanila matapos silang hayagang hindi pansinin. Ibinasura pa niya ang ideya ng pakikipagsanib puwersa sa kanila dahil malinaw na wala silang balak na gawin iyon. Kung hindi, hindi nila siya papansinin kahit na matapos siyang gumawa ng napakalaking kompromiso. Kung ang taong iyon ay inimbitahan lamang kaming dalawa ni Tracy mula sa Deep Nether Mansion ng Southern Heaven Territory sa Spirit Overarching Heaven. Ilang lugar na ang napuntahan niya para imbitahan ang napakaraming tao. Bukod dito, malamang na ang mga taong ito ay hindi lahat ng inimbitahan niya. Halos sigurado si Alvin na ang 1,000 taong ito ay inimbitahan lahat dito ng reincarnated Celestial Emperor. Bukod dito, pinaghihinalaan niya na mas marami pang tao ang inimbitahan ng reincarnated Celestial Emperor.
Tumango si Jude bilang pagsang-ayon bago sumagot, batay sa kanyang mga pamantayan sa pagpili sa aming tatlo, kung ginamit din niya ang parehong mga pamantayan sa ibang mga lugar, ang mga taong ito ay tiyak na mga peak overarching heavenly supreme celestials na may napakataas na likas na talento at kasanayan sa pag-unawa. Hindi mo ba nabanggit na tanging mga ordinaryong makapangyarihang peak overarching heavenly supreme celestials lamang ang kailangan bilang sakripisyo sa heaven sacrificial divine fruit tree? Bakit niya iisipin ang kanilang likas na talento at kasanayan sa pag-unawa? Tanong ni Alvin na may kuryosidad. Marahil, sa pamamagitan ng maingat na pagpili hindi lamang ng makapangyarihang mga peak overarching heavenly supreme celestial, kundi pati na rin ng mga may mataas na likas na talento at kasanayan sa pag-unawa, ang antas ng tagumpay ng punong nagdadala ng heaven sacrificial divine fruits ay lalong tataas. Kumislap ang mga mata ni Jude habang malakas niyang iniisip, kung hindi, bakit niya dadaanin ang lahat ng mga problemang ito. Sa mga teritoryo ng Profound Nether Mansion, walang peak overarching heavenly supreme celestial na mas malakas kaysa sa ating tatlo. Gayunpaman, marami ang bahagyang mas mahina kaysa kay Tracy, ngunit, hindi sila napili. Bueno, maaari lamang tayong mag-isip-isip sa ngayon. Marahil, may iba pang mga peak overarching heavenly supreme celestials mula sa Profound Nether Mansion na wala sa grupong ito ng mga taong ito. Sabi ni Alvin. Siguro. Sa anumang kaso, makukumpirma natin ang aking mga haka-haka pagsapit ng gabi. Sa oras na iyon, makikita natin kung mayroon pang ibang pamilyar na mga mukha, sabi ni Jude. Mabuti sana kung tama ang mga haka-haka mo tungkol sa pagtaas ng antas ng tagumpay. Tutal, nandito tayo para sa heaven sacrificial divine fruits. Hindi naman mahalaga ang ibang mga bagay, sabi ni Alvin habang nag-aalab ang kanyang mga mata sa pananabik. Kung inimbitahan lang siya, si Jude, at si Tracy ng muling nagkatawang tao na emperador ng langit mula sa Profound Nether Mansion at pinili ang iba pa mula sa iba't ibang lugar batay sa parehong pamantayang inilapat niya sa kanila, tiyak na may dahilan ito. Kung hindi, tulad ng sinabi ni Jude, hindi na niya kailangang magsikap ng ganito kalaki. Habang pinag-iisipan ko ito, lalo akong sumasang-ayon sa mga haka-haka ni Jude. Ang pagsasakripisyo ng pambihirang tugatog ng mga heavenly supreme celestial na may mataas na likas na talento at kasanayan sa pag-unawa ay malamang na magpapataas ng posibilidad na ang puno ay magbunga ng heaven sacrificial divine fruits. Nasa sabik na naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, ang boses ni Jude ay umalangaw-ngaw sa isip ni Alvin. Nakarating na kami. 3,088. Nabawi ni Alvin ang kanyang katinoan nang marinig niya ang boses ni Jude. Natuklasan niyang nakarating na sila sa itaas ng hanay ng bundok at hindi nalalayo sa isang napakalaking bundok. Ang napakalaking bundok ay namumukod tangi sa lahat ng mga bundok sa hanay ng kabundukan. Ito ay marilag habang ito ay tumataas sa ibabaw ng iba pang mga bundok. Bukod pa rito, ang hugis nito ay kahawig ng isang lobo na umaalulong sa kalangitan. Kasabay nito, ang mga tao sa paligid ni na Alvin at Jude ay nagsimulang bumaba sa tuktok ng bundok na kamukha ng isang lobo. Mula sa malayo, ang tuktok ng bundok ay hindi mukhang kalakihan, ngunit sa katotohanan, kaya nitong tumanggap ng 10,000 tao na may natitirang espasyo. Tara na. Sinenyasan ni Jude si Alvin bago ito bumaba sa tuktok ng higanting bundok ng lobo. Swoosh! Kumislap ang katawan ni Alvin habang pababa siya sa tuktok ng bundok kasama si Jude. Kalahati ng bundok ay mga kagubatan, ngunit ang tuktok ay tigang. Kakatwa, ang lupa sa tuktok ay patag at makinis na parang salamin na may mga graba na nakakalat dito at doon. Tila may sadyang lumikha ng makinis na ibabaw sa lupa. Pagkatapos makalapag ni na Alvin at Jude sa tuktok, nakita nilang mahigit 1,000 katao na ang nagtipon sa tuktok. Malinaw na bukod sa mga nauna sa kanila, may ilan pang nakarating sa tuktok ng mas maaga. Swoosh! 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 Di nagtagal pagkatapos bumaba ni na Alvin at Jude, ang mga taong nasa likuran nila, kabilang si Tracy, ay bumaba rin sa tuktok. Dahil dito, ang bilang ng mga tao sa tuktok ay biglang lumaki. Patuloy na dumami ang mga tao habang parami ng parami ang mga taong nakarating sa tuktok ng bundok.
Sa sandaling ito, isang gwapong binata na nakatayo malapit kay Alvin ang tumingin sa kanya at nakangiting nagtanong, "Kapatid, nandito ka rin ba para sa lihim na kaharian na iniwan ng isang Celestial Emperor?" Isang tanong lang ang isinagot ni Alvin, "Sa tingin ko lahat tayo ay nandito para sa lihim na kaharian na iniwan ng isang Celestial Emperor, tama ba?" "Ah, tama." Nahihiyang ngumiti ang binata bago muling nagtanong, "Kuya, taga saan ka?" Sumulyap si Alvin sa binata bago ito sumagot ng mahina, "Ang espiritong namamahala sa langit." "Kumusta ka naman?" "Ako talaga ay mula sa langit ng Jade Emperor." "Gayunpaman, tulad ng iba sa inyo mula sa ibang Devata realms, pumunta rin ako rito gamit ang isang transporting formation. Kung hindi, imposibleng makarating ako sa tamang oras," sagot ng binata. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagtatanong, "Ang pangalan ko ay Finley." "Ano ang pangalan mo?" "Alvin," sagot ni Alvin. Sa katunayan, napansin niya ang presensya ni Finley kanina. May 5 o 6 na tao na nakatayo malapit kay Finley, ngunit pinili ni Finley na kausapin ito. Dahil dito, medyo naguluhan at nag-aalala siya. Habang pinag-iisipan ni Alvin ang mga dahilan kung bakit pinili ni Finley na kausapin siya, umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ng Profound Divine Metal, dahilan para biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nako, ang batang iyon, si Finley, ang kanyang katawan ay naglalaman ng pangalawang anyo ng World Cleansing Divine Water. Gayunpaman, tila ito ay isang likas na pag-aari, at ang World Cleansing Water sa kanya ay hindi pa nagigising. Nanliit ang mga mata ni Alvin nang hindi mahahalata habang iniisip niya ang sarili, ang tubig na naglilinis ng mundo. Katulad ng Profound Divine Metal, Chaos Divine Flame, at Chaos Divine Earth sa katawan ni Alvin, ang World Cleansing Divine Water ay isa rin sa 5 Divine Elements. Bukod sa 3 Divine Elements sa kanyang katawan, taglay din niya ang Clear Heavens Divine Wood. Gayunpaman, dahil ang Clear Heavens Divine Wood ay nasa unang anyo pa lamang, hindi pa rin ito nagkakaroon ng sentience. Sa ngayon, ang Clear Heavens Divine Wood ay malapit sa kanyang puso at patuloy na umaalingaw-ngaw sa pangunahing sanga ng Divine Tree of Life na nakakabit sa kanyang puso. Anong ibig mong sabihin na likas niya itong taglay? Nagtatakang tanong ni Alvin sa Profound Divine Metal. Nangangahulugan ito na noong nasa sinapupunan pa lamang siya ng kanyang ina, pinili siya ng World Cleansing Divine Water bilang host nito. Gaya ng sinabi ko kanina, batay sa aking investigasyon, ang kanyang World Cleansing Divine Water ay hindi pa nagigising. Bagamat hindi pa ito nagigising, dahil sa presensya nito, malabo nang nararamdaman ng binata ang presensya ng 5 banal na elemento. Tiyak na naramdaman niya ang ating presensya, nang hindi alam kung ano tayo, sa iyong katawan at nakaramdam ng bahagyang paghila sa iyo. Kaya marahil ay lumapit siya sa iyo, paliwanag ng Profound Divine Metal. Nakikita ko. Nang marinig ang mga paliwanag ng Profound Divine Metal, agad na nalutas ang mga pagdududa ni Alvin. Naintindihan na niya ngayon kung bakit siya nilapitan ni Finley sa gitna ng napakaraming ibang tao. Maya-maya, hindi niya napigil ang magtanong, ang World Cleansing Divine Water sa kanyang katawan ay nasa pangalawang anyo, tama ba? Kaya, bakit hindi pa ito nagigising? Ang 5 banal na elemento na nasa o mas mataas sa ikalawang anyo ay maaaring pumili ng kanilang mga host. Isa sa mga pinakamapanganib na paraan ay ang pagpili ng isang hindi pa isinisilang na fetus bilang host, ngunit mayroon din itong mga benepisyo. Halimbawa, kunin natin si Finley, noong siya ay isang lumalaking fetus, ang World Cleansing Divine Water ay nakaapekto sa kanyang konstitusyon at naglatag ng pundasyon para maunawaan niya ang batas ng tubig. Masasabing dahil dito, si Finley ay mayroong malalangit na pag-unawa sa batas ng tubig. Magagawa niyang maunawaan at makabisado ang batas ng tubig ng napakabilis, at kung bibigyan ng sapat na oras, tiyak na mauunawaan niya ang lahat ng 9 na lalim mula sa batas ng tubig. Bukod pa rito, ang presensya ng World Cleansing Divine Water ay makakatulong kay Finley na magbukas ng mas maraming heavenly veins at i-connecta ang mga ito sa Heaven and Earth Spirit Energy. Sa pamamagitan nito, ang fetus ay ginagarantiyahan na magkakaroon ng pambihirang likas na talento, paliwanag ng Profound Divine Metal.
Sandali itong tumigil bago nagpatuloy sa pagsasalita, gayunpaman, tulad ng sinabi ko kanina, may mga panganib na kaakibat ng pagpili ng isang hindi pa isinisilang na fetus bilang host. Upang mapangalagaan at mapangalagaan ang fetus, kinailangang gumamit ng napakalaking enerhiya ang world-cleansing divine water. Dahil sa labis na pagsisikap, ito ay nakatulog ng mahimbing na tatagal ng hindi bababa sa 100 taon. Malaking panganib ito sa World Cleansing Divine Water kung makakasalubong ni Finley ang ibang tao na may second form World Cleansing Divine Water. Dahil ito ay mahimbing na natutulog at hindi kayang ipagtanggol ang sarili, madaling masipsip ito ng second form World Cleansing Divine Water ng ibang tao. Upang mabuhay hanggang ngayon, ang World Cleansing Divine Water sa katawan ng batang ito ay napakaswerte dahil hindi nakatagpo ng isa pang second form World Cleansing Divine Water. Sayang at wala kang World Cleansing Divine Water sa second form o mas mataas pa. Kung hindi, maaari mong patayin ang batang ito at sipsipin ang kanyang second form World Cleansing Divine Water. May bahid ng awa na maririnig sa boses nito sa dulo ng mga salita. Sayang din at hindi gising ang pangalawang anyo ng World Cleansing Divine Water ng binata. Kung hindi, maaari natin itong hikayatin na umalis sa katawan ng binata at pumasok sa iyong katawan. Kung pumayag ito sa aming panghihikayat, matagumpay mong nakuha ang lahat ng 5 banal na elemento. Masiglang sabi ng Profound Divine Metal. Finley. Matapos makinig sa mga salita ng Profound Divine Metal, ginamit ni Alvin ang kanyang Divine Consciousness upang imbestigahan si Finley. Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat si Alvin sa resulta ng kanyang imbestigasyon. Hindi pa ba siya 100 taong gulang? Medyo nagulat siya na si Finley, katulad niya at ni Jude, ay isang peak overarching heavenly supreme celestial na wala pang 100 taong gulang. Samantala, bahagyang napakunot ang noo ni Finley nang maramdaman niyang sinusuri siya ng banal na kamalayan ni Alvin. Gayunpaman, sa huli, pinili niyang hayaan na lang ang bagay na iyon. Naiintindihan mo ba ang batas ng tubig? Tanong ni Alvin kay Finley. Gusto niyang patunayan ang mga salita ng Profound Divine Metal. Kung totoo ito, at si Finley ay talagang may talento sa pag-unawa sa batas ng tubig, malamang na hindi rin maiintindihan ni Finley ang iba pang mga batas. Paano mo nalaman? Bahagyang nagulat si Finley sa katumpakan ng mga salita ni Alvin. Sa gitna ng karamihan ng mga tao rito, wala siyang kakilala o kalaban dito. Kaya naman, imposibleng malaman ng isang taong kakakilala lang niya na naiintindihan niya ang batas ng tubig. Nang makabawi si Finley sa kanyang katinoan, tumingin siya kay Alvin ng may pagtataka. Hindi niya maisip kung paano nagagawa ng banal na kamalayan ng isang tao na maunawaan ang batas na nauunawaan. Nagtanong siya ng may pag-aalinlangan, ikaw. Kaya mo bang maunawaan ang batas ng tubig gamit ang iyong banal na kamalayan? Hindi sumagot si Alvin sa tanong ni Finley. Sa halip, tinitigan niya ng mabuti si Finley at nagpatuloy sa pagtatanong, bagamat hindi ka pa umaabot sa edad na 100, malamang ay naunawaan mo na ang maraming lalim mula sa batas ng tubig, tama ba? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Finley nang marinig niya ang mga sinabi ni Alvin. Para siyang nakakita ng multo. Hindi niya moari kung paano nalaman ng binata na nakasuot ng lila sa harap niya ang mga bagay na ito tungkol sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, maingat niyang tiningnan si Alvin at nagtanong, Nagkita na ba tayo dati? Sa katunayan, kanina, nakaramdam si Finley ng paghila kay Alvin sa gitna ng dagat ng mga tao. Sa walang dahilan, naramdaman niyang madaling lapitan si Alvin na parang may samahan sila. Naisip niya na kakaiba ang makaramdam ng ganoon sa isang estranghero. Matapos ibunyag ni Alvin ang impormasyon tungkol sa kanya ng may lubos na katumpakan, bukod sa pagkagulat, naramdaman din niyang mas kakaiba ang buong pangyayari. Sandali pa niyang naisip kung nakilala na ba niya si Alvin noon. Ito ang unang beses ko sa langit ng Jade Emperor. Paano tayo nagkita bago pa ito? Sagot ni Alvin ng may bahagyang ngiti bago niya inilipat ang tingin kay Finley. Malinaw na wala na siyang balak na kausapin si Finley. Samantala, patuloy na dumami ang bilang ng mga tao. Dapat ay mayroong hindi bababa sa 5,000 katao na naruroon sa pinangyarihan sa sandaling ito.
Napaisip si Alvin sa loob-loob niya, ilang tao ba talaga ang inimbitahan ng muling nagtawang taong Celestial Emperor na iyon? 3,089. Sa sandaling ito, ang iba pang mga naunang dumating ay nagulat nang makita ang patuloy na pagdami ng mga tao. Ilang tao ba talaga ang inimbitahan ng taong iyon? Nandito rin ba ang lahat ng mga taong ito para sa lihim na kaharian na iniwan ng isang Celestial Emperor? Hindi ko alam ang tungkol sa kanila, pero sigurado akong nandito ako para sa lihim na kaharian na iniwan ng isang Celestial Emperor. Sa katunayan, sinasadya kong maglakbay papunta rito mula sa Nag-Allen Heaven. Taga Nag-Allen Heaven din ako. Ako ay mula sa espiritong sumasakop sa langit. Ako ay mula sa langit ng asul na tubig. Ako ay mula sa luntiang malalim na langit. Ako ay mula sa Jade Emperor Heaven. Gayunpaman, tulad ng iba sa inyo, pumunta ako rito gamit ang isang transporting formation dahil ang pinanggalingan ko ay masyadong malayo sa Yan Mountain Mansion sa Equal Heaven Territory. Maliban kung ang isang may titulong Celestial Emperor ang magdadala sa akin dito, hindi ako makakarating sa tamang oras. Marami sa mga taong naroon sa pinangyarihan ang nagsimulang mag-usap-usap at ibinahagi kung saan sila nanggaling. Batay sa mga pag-uusap, makikita na karamihan sa mga peak overarching heavenly supreme celestials ay nagmula sa 5 magkakaibang Devata realms, ang Jade Emperor Heaven, ang Nag-Allen Heaven, ang Spirit Overarching Heaven, ang Blue Water Heaven, at ang Green Profound Heaven. Pagsapit ng gabi, halos 8,000 katao ang nagtipon sa tuktok ng bundok. Bukod dito, patuloy pa rin ang pagdami ng mga taong dumarating, at walang anumang senyales ng pagbagal. Habang patuloy na nag-uusap ang mga taong nagtipon sa pinangyarihan, nalaman nila na ang pinakamatandang taluktok ng overarching heavenly supreme celestial sa kanila ay wala pa sa 200 taong gulang at nakapag-master na ng kahit 2 lalim mula sa isang batas. Naisip ni Alvin sa sarili, bahagyang nagulat, isang peak overarching heavenly supreme celestial na wala pang 200 taong gulang ngunit nakapag-master na ng kahit 2 lalim mula sa isang batas. Iilan lamang sa mga tao sa Deep Nether Mansion ng Southern Heaven Territory sa Spirit Overarching Heaven ang nakatugon sa mga pamantayang ito. Nang marinig ang mga usapan sa kanyang paligid, bahagyang nawala ng malay si Merong habang nagmumuni-muni sa loob-loob niya, parang maliit lang ang lakas ko kumpara sa mga taong ito rito. Noon pa man ay ipinagmamalaki na ni Tracy ang pagiging henyo ng Merong clan sa Profound Nether Mansion. Hanggang sa makilala niya sina Jude at Alvin, napagtanto niya na gaano man kagaling ang isang tao, mayroon pa ring mas mahusay. Matapos malaman na mayroong isang peak overarching heavenly supreme celestial na wala pang 200 taong gulang na nakapag-master ng kahit 2 lalim mula sa isang batas, pakiramdam niya ay siya ang pinakamahina sa grupo ng mga tao rito. Dahil dito, dumanas ng malaking dagok ang kanyang ego. Naramdaman pa niya, sa maikling panahon, na ang lahat ng kanyang mga nagawa sa ngayon ay walang kwenta. Mukhang tama ang mga haka-haka ko. Hindi lang ang reincarnated Celestial Emperor ang nakakuha ng makapangyarihang peak overarching heavenly supreme celestials, kundi nakakuha rin siya ng peak overarching heavenly supreme celestials na may mga talentong kasuklam-suklam sa langit. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Jude sa isip ni Alvin sa sandaling ito. Tulad ng nabanggit ko na, may dahilan kung bakit siya gumawa ng napakalaki para tipunin ang lahat ng mga taong ito rito. Ang makakuha ng 10,000 peak overarching heavenly supreme celestials na may mataas na likas na talento at kasanayan sa pag-unawa ay hindi isang madaling gawain. Tiyak na nagsikap siya ng husto para lamang mahanap ang lahat ng mga taong ito sa 5 magkakaibang Devata realms. Walang duda na may isang mahalagang dahilan kung bakit siya nagpakahirap ng husto. Mukhang tama ako tungkol sa mga peak overarching heavenly supreme celestials na sumusuway sa langit na nagpapataas ng rate ng tagumpay ng puno na may mga heaven sacrificial divine fruits. Bukod dito, wala na talaga akong maisip na ibang dahilan kung bakit niya ito gagawin kung hindi. Magandang balita ito para sa atin. Tutal, kung ang rate ng tagumpay ay 10% lamang, maaaring hindi natin makuha ang heaven sacrificial divine fruits kahit na makaligtas tayo sa secret realm.
Tumango si Alvin bilang pagsang-ayon habang sumasagot, kung tataas ang antas ng tagumpay ng punong mamumanga, tataas din ang pagkakataong makuha natin ang heaven sacrificial divine fruits kung mabubuhay tayo. Tumango si Jude habang nagliliwanag ang kanyang mga mata. Patuloy na lumipas ang oras, at nagsimula ng lumubog ang araw. Sa oras na ito, unti-unting nabawasan ang bilang ng mga taong dumarating sa tuktok ng bundok. Sa kasalukuyan, mayroong humigit kumulang 10,000 katao na nagtitipon sa tuktok ng bundok. Tulad nina Alvin at ng iba pa, ang mga taong dumating kalaunan ay mula sa isa sa 5 Devata realms. Wala ni isa man sa mga tao mula sa Jade Emperor Heaven ang naglakbay dito ng mag-isa dahil sa layo ng Yan Mountain Mansion. Kaya naman, lahat sila ay kinailangang maglakbay gamit ang isang transporting formation, katulad ng mga mula sa ibang Devata realms. Tila sinasadya na pinili ng muling nagkatawang tao na Celestial Emperor ang lugar na ito bilang lugar ng pagtitipon. Isang peak overarching heavenly supreme celestial mula sa Blue Water Heaven ang nagtanong, kaya, sa tingin mo ba ay may limitasyon sa edad ang mga papasok sa lihim na kaharian na iniwan ng isang Celestial Emperor? Siyempre naman. Kung hindi, bakit ang mga peak overarching heavenly supreme celestials lang na wala pang 200 taong gulang ang iimbitahan ng taong iyon? Hindi ba't halata na may limitasyon sa edad? Sagot ng isang peak overarching heavenly supreme celestial mula sa Green Profound Heaven. Parami ng parami ang sumali sa usapan, at lahat sila ay sumang-ayon sa mga salita ng peak overarching heavenly supreme celestial. Sa pagkakataong ito, biglang may boses na umalangaw-ngaw sa isip ni Alvin. Sa pagkakataong ito, ang boses ay kay Finley. Alvin, sa tingin mo ba ay hindi kasing simple ng inaakala ang mga bagay-bagay? Ang taong iyon ay nagpakahirap ng husto para lang tipunin ang napakaraming tao rito para sumama sa kanya sa isang treasure hunt sa isang lihim na kaharian na iniwan ng isang Celestial Emperor. Kung talagang treasure hunt lang ito, hindi na niya kailangang magpakahirap pa, di ba? Sa sandaling ito, hindi na nakakaramdam ng pag-aalala si Finley kay Alvin. Wala siyang maramdamang anumang masamang balak mula kay Alvin patungo sa kanya. Nang marinig ang mga salita ni Finley, agad na lumingon si Alvin kay Finley, bahagyang natigilan at walang masabi. Nang sumapit ang gabi, ang bilang ng mga tao sa tuktok ay umabot na sa 11,000 katao. Pagkatapos noon, wala nang ibang dumating. Bakit wala pa ang taong iyon? Kahit siya ang nag-imbite sa atin dito, wala siya kahit saan. Nasaan siya? Hindi niya tayo patatalbagan, di ba? Sa tingin ko hindi. Tutal, ang dami naman niyang pinaghirapan para lang tipunin ang marami sa amin dito. Bakit niya kami patatalsikin? Sa paglipas ng panahon, may ilang tao na nagsimulang makaramdam ng pagkainis dahil hindi pa dumarating ang muling nagkatawang taong Celestial Emperor. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay mahinahon at matiyagang naghihintay. Bigla, isang peak overarching heavenly supreme celestial mula sa Nag-Allen Heaven ang nagsalita. May nakapag-isip na ba nito? Ang taong iyon ay gumugol ng napakalaking pagsisikap at kayamanan para lang tipunin tayong lahat mula sa 5 magkakaibang Devata realms para lang magkaroon tayo ng pagkakataong maghanap ng mga kayamanan sa lihim na kaharian na naiwan ng isang Celestial Emperor. Hindi ba't kakaiba iyon? Binalot niya ang kanyang boses ng kanyang celestial origin energy kaya natabunan nito ang lahat ng boses sa paligid. Nabalot ng katahimikan ang lugar pagkatapos niyang magsalita. Nalaman lang lahat ng nasa tuktok na ang muling nagkatawang tao na Celestial Emperor ay nag-imbite ng 11,000 peak overarching heavenly supreme celestials na may matataas na likas na talento at kasanayan sa pag-unawa. Tama ka. Inakala kong kakaunti lang ang inimbitahan niya para galugarin ang lihim na kaharian na iniwan ng isang Celestial Emperor. Hindi ko inaasahan na ganito karami ang iimbitahan niya. Siguro may lihim siyang motibo kung bakit niya tayo tinipon dito. Ano kaya ang plano niya kung ganoon? Sa sandaling ito, nagsimulang lumitaw ang mga pagdududa sa puso ng bawat isa. Lahat sila ay nagsimulang makaramdam na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng inaakala. Kasabay nito, isang nakakatakot na pakiramdam ang nagsimulang lumitaw sa kanilang mga puso, at habang lumilipas ang panahon, ang nakakatakot na pakiramdam ay lalong lumalakas ng lumalakas. Bahala na kayo rito.
Sawa na ako sa mga kalokohang ito. Kalimutan mo na ang sikretong kaharian. Aalis na ako. Bulong ng isang maingat na overarching heavenly supreme celestial mula sa blue water heaven bago siya umalis ng napakabilis. Swoosh! 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 Nang lumipad na ang tuktok na overarching heavenly supreme celestial mula sa blue water heaven, isang malinaw na harang ang biglang lumitaw at tinakpan ang buong tuktok ng bundok. Putok! Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin nang bumangga ang tuktok ng overarching heavenly supreme celestial mula sa blue water heaven sa harang. Nanatiling matatag ang harang, at tanging kaunting alon lamang ang makikita sa ibabaw nito. Natigilan sandali ang peak overarching heavenly supreme celestial. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Tama ako. May plano laban sa atin. Hindi siya nag-aksaya ng oras at inilabas ang kanyang celestial weapon para salakayin ang translucent barrier. Sayang, kahit anong pilit niya, wala siyang maiwa na kahit isang gasgas sa barrier. Bahagyang gumalaw lamang ang barrier bilang tugon sa kanyang mga atake. Nang makita ito, nataranta ang grupo ng mga tao sa tuktok, kabilang sina Tracy at Finley. Hindi. Nakulong tayo rito. Nako. Niloko tayo. Kailangan nating umalis dito. Sa sandaling ito, maraming tao sa tuktok ang nagsimulang lumipad upang subukang basagin ang malinaw na harang upang makatakas sila. Sina Alvin at Jude lang ang dalawang tao sa lupa. Samantala, may ilang mga tao na nagsimulang ilabas ang kanilang mga communication celestial talisman at sinimulan itong basagin upang ipaalam sa kani-kanilang puwersa ang tungkol sa kanilang kalagayan. Swoosh! 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 Habang sinusubukang sirain ng mga peak overarching heavenly supreme celestials ang harang, biglang umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng umaagos na tubig. Ang sumunod na nangyari ay lubhang nakapangangilabot kaya naman lahat ay labis na nagulat at agad na natigilan. 3,000 na po. Isang asul na enerhiya ang lumabas sa bilis ng liwanag mula sa translucent barrier at binalot ang tuktok ng overarching heavenly supreme celestial mula sa blue water heaven na siyang unang umatake sa barrier. Swoosh! 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 Patuloy na umalangaw-ngaw ang tunog ng tubig sa hangin habang ang asul na enerhiya ay naging marahas, naging mga alon ng enerhiya na dumurog sa tuktok ng overarching heavenly supreme celestial. Bumuhos! 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 Isang napakalakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin habang dinudurog ng mga alon ng asul na enerhiya ang tuktok ng overarching heavenly supreme celestial na may ekspresyon ng takot sa kanyang mukha sa sandaling ito. Sa isang kisap mata, sumabog siya at naging parang ulap ng dugo. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang asul na enerhiya ay nanatili sa hangin ng ilang sandali bago ito naglaho ng walang bakas. Ang dead peak overarching heavenly supreme celestial spatial ring at celestial weapon na nahuhulog sa lupa ay nagdulot ng kilabot sa lahat. Nakakakilabot na formasayon. Napakalakas pa rin ito kahit na napakalawak ng sakop nito. May ilang mga peak overarching heavenly supreme celestial na naruroon na may kaalaman tungkol sa mga formation. Hindi nila napigil ang mapasinghap matapos masaksihan ang kapangyarihan ng formation. Matapos masaksihan ang pagkamatay ng peak overarching heavenly supreme celestial mula sa blue water heaven, ang iba ay hindi na nang ahas na kumilos ng padalos-dalos kahit gaano pa nila kagusto ang umalis. Tinakot nila ang harang na parang nahaharap sa isang nakakatakot na kalaban. Sa oras na ito, ang translucent barrier ay nagsimulang maglaho sa paningin. Sa kabila nito, ang grupo ng mga peak overarching heavenly supreme celestials ay hindi nang ahas na kumilos. Tutal, alam nilang natutulog lamang ang formation. Kung may isang taong gagawa muli ng hakbang para umalis, tiyak na muling maa-activate niya ang formation. Ang formasyong ito. Posible kayang kurulin ito ng muling nagkatawang tao na Celestial Emperor ayon sa kanyang kagustuhan. Bahagyang itinaas ni Alvin ang kanyang noo habang nakatingin kay Jude at nagpadala sa kanya ng isang voice transmission. Kung ang ganitong formasayon ay naitayo sa lihim na kaharian sa kanyang nakaraang buhay, paano natin kukunin ang heaven sacrificial divine fruits mula sa kanya at makakatakas? Nag-aalala rin siya sa kapangyarihan ng formasayon. Sa kabilang banda, tila kalmado si Jude. Huwag kang mag-alala.
Ang kapangyarihan ng formation ay nakasalalay sa kapangyarihan ng kanyang nakaraang buhay simula nang likhain niya ito sa kanyang nakaraang buhay. Bagamat malakas pa rin ito, dahil sa panahon, ang celestial origin energy ay lubhang nabawasan at maihahambing lamang sa isang celestial king. Dahil napalakas niya ang kanyang celestial origin energy gamit ang lalim mula sa batas ng tubig, napakadaling patayin ang isang peak na overarching heavenly supreme celestial. Batay sa lakas ng formation kanina, malamang na wala siyang ganap na control sa formation. Kung ang peak na overarching heavenly supreme celestial mula sa blue water heaven ay hindi umatake sa formation, hindi sana siya nito inatake. Ito ay isang automatikong tugon lamang mula sa harang na inaatake. Si Jude ay mula sa isang sinaunang angkan sa lupain ng banal na alay. Bagamat hindi siya eksperto sa mga Formosayon, dahil sa impluwensya ng kanyang pamilya, medyo maalam pa rin siya tungkol sa mga Formosayon. Naliwanagan si Alvin matapos makinig sa mga salita ni Jude. Patuloy na sinabi ni Jude, sa katunayan, kung nilimitahan niya ang lihim na kaharian at ginawa lamang itong ma-access ng mga mas mahihina kaysa sa mga celestial duke sa kanyang nakaraang buhay, pagkatapos niyang muling magkatawang tao, imposibleng magkaroon siya ng ganap na access sa lakas ng kanyang nakaraang buhay na nakapaloob sa lihim na kaharian. Bagamat ang lalim mula sa batas ng tubig na kanyang ibinaon sa kanyang celestial origin energy ay hindi naglaho dahil sa kalawang ng panahon, hindi niya ito kayang gamitin pagkatapos ng kanyang muling pagkakatawang tao. Tumango si Alvin. Pakiramdam niya ay nabawasan ng husto ang panganib matapos niyang marinig ang mga salita ni Jude. Bagamat hindi niya direktang magagamit ang mga Formosayon sa lihim na kaharian para atakihin tayo, makokontrol pa rin niya ang mga ito hanggang sa isang antas. Kaya naman, hindi natin maaaring ibaba ang ating mga bantay kahit isang segundo kapag nasa lihim na kaharian tayo. Seryosong sabi ni Jude, kung hindi ako nagkakamali, ang mga Formosayon na magagamit niya para maapektuhan tayo sa lihim na kaharian ay pawang mga illusory formations. Pagkatapos magsalita ni Jude, swoosh! 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 Muling lumitaw ang bughaw na enerhiya at naging isang sinag ng liwanag na sumisikat sa kalangitan. Isang malabong anino ng isang tao ang nakita sa gitna ng sinag ng liwanag. Maya-maya, nakita ng lahat ang isang binata na may katamtamang pangangatawan. Ang kanyang anyo ay medyo pangkaraniwan, ngunit ang kanyang mga mata ay banayad at malinaw na parang tubig. Ang kanyang mga mata lamang ang kapansin-pansin sa kanyang anyo. Nang makita ito, ang ilan sa mga ekspresyon ng mga peak overarching heavenly supreme celestials ay naging malungkot. Pinaikit nila ang kanilang mga mata habang nakatitig sa taong nag-imbite sa kanila sa lugar na ito. Siya yan. Nandito na siya sa wakas. Siya ang nanloko sa atin dito. Siya ba yan? Tanong ni Alvin habang nakatingin kay Jude. Tutal, alam niyang nakilala na ni Jude ang binata na ito dati. Oo. Tumango si Jude. Isang malamig na liwanag ang sandaling kumislap sa kaibuturan ng kanyang mga mata habang nakatingin sa binata na nakasuot ng asul na damit. Samantala, tulad ng lahat, si Tracy ay nakatingin sa binata na nakasuot ng asul na damit na may nagyayelong ekspresyon sa kanyang mukha. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, malinaw na nilinlang at inakit sila ng binata na nakasuot ng asul na damit dito gamit ang lihim na kaharian na iniwan ng isang celestial emperor. Walang duda na mayroon siyang lihim na motibo sa pagtitipon sa kanila dito. Pagbati, ako si Jiang Lan. Bahagyang ngumiti ang binata na nakasuot ng asul. Nang makalayo siya sa saklaw ng sinag ng liwanag, agad itong naglaho ng walang bakas. Isang transporting formation. Hinala ni Alvin na ang sinag ng liwanag ay isang transporting formation batay sa kung paano biglang lumitaw si Jiang Lan. Tunay ngang tama ang hula ni Alvin. Isang tuktok ng overarching heavenly supreme celestial mula sa nag-alan heaven ang tumingin kay Jiang Lan ng may hindi magandang ekspresyon sa mukha habang matapang na nagtanong, bakit mo kami niloko rito? Hindi nawala ang bahagyang ngiti sa mukha ni Jiang Lan nang sabihin niya, hindi ba't ipinaliwanag ko na ang lahat noong inimbitahan ko kayo? Inimbitahan ko kayong lahat dito upang galugarin ang lihim na kaharian na iniwan ng isang celestial emperor. Kailangan pa bang imbitahan ang napakaraming tao para galugarin ang lihim na kaharian?
Tanong ng isang tuktok ng overarching heaven supreme celestial mula sa green profound heaven. Bago pa makasagot si Jiang Lan, bigla siyang tumangala sa langit. Isang mapangasar na ngiti ang makikita sa kanyang mukha habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Dahil sa kuryosidad kung ano ang nakakuha ng atensyon ni Jiang Lan, sinundan siya ng tingin ng 11,000 peak overarching heavenly supreme celestials, kabilang si Alvin. Gayunpaman, walang kakaiba sa kalangitan na naging dahilan upang maguluhan sina Alvin at ang iba pa. Ano ang tinitingnan niya? Tanong ni Alvin sa loob-loob habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Bigla, sa itaas ng mga ulap, tila isang dosenang espada ang humihiwa at kumakalat sa mga ulap na nagpapakita ng madilim na kalangitan sa likuran nila. Marami pa bang paparating na tao? Bagamat hindi makita ni Alvin kung ano ang pumuputol at kumakalat sa mga ulap, hinulaan niya na may isang grupo ng mga taong mas malakas kaysa sa kanila na paparating dahil hindi niya talaga sila makita. Swoosh! 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 Bigla na lang, isang dosenang figure ang sunod-sunod na lumitaw, na palutang-lutang sa kalangitan. Sa sandaling ito lamang malinaw na nakita ni na Alvin at ng iba pa ang mga taong ito. Ang 12-dosenang tao ay pinaghalong matatandang lalaki, ginang, lalaking nasa katanghaliang gulang, magagandang babae, at mga binata. Swoosh! 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 Di nagtagal, lumitaw ang isa pang dosenang figure at pumila sa likuran ng unang grupo ng mga tao. Hindi ito natigil dito. Parami ng parami ang mga tao na nagsimulang lumitaw. Sa loob lamang ng ilang minuto, humigit kumulang mahigit 500 figure ang makikitang nakalutang sa kalangitan. Sa sandaling ito, isang binata na nakasuot ng magagandang damit ang humakbang paarap sa gitna ng bagong pulutong ng mga tao. Malamig siyang ngumiti habang nagtatanong, "Ikaw si Jiang Lan, di ba? Nandito na ang aking Panginoon kasama ko ngayon. Pinakamabuting sabihin mo ang totoo at sabihin mo sa akin kung bakit mo ako niloko rito." Nang marinig ang mga salitang ito, tumaas ang kilay ni Alvin. Batay sa sinabi ng binata, sa 500 makapangyarihang nilalang nakakalabas lang, isa sa kanila ang kanyang amo. Ang iba ay malamang mga elder mula sa pangkat na kinabibilangan ng binata. Malamang ay nagdala na siya ng mga karagdagang tauhan sa Yan Mansion Mountain ng Equal Heaven Territory sa Jade Emperor Heaven bilang paghahanda sa anumang sakuna na maaaring mangyari. Ang iyong Panginoon. Lumalim ang mapangasar ng ngiti sa mukha ni Jiang Lan habang nakatingin sa binata na may maayos na pananamit. Kung hindi ako nagkakamali, ipinaalala ko sa iyo na huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol sa lihim na kaharian na iniwan ng isang Celestial Emperor noong inimbitahan kita, hindi ba? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.